Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon nga po inanunsyo na ng Itbulaga ang dapat nating abangan ngayong darating po na Sabado, February 28, 2026, at ayon nga po sa kanila, save the date dahil meron silang inihandang pasabog na prom party. Makikita nga sa promotional video na inilabas po ng Itbulaga ang mga cellphone na nakailaw, tapos may mga letter po na nakasulat dyan na ang nakalagay pag nabuo, save the date. Mukhang may aabangan na naman tayong nakakatuwa mga kadabarkads, at yan po ang ikinatutuwa at ikinaaliw ng mga manonood. Right after nga po ng announcement na yan, nabasa't nakita natin na marami na naman po ang excited sa naturang pa-surprise ng programa. Nung nakaraan kasi mga kadabarkads, diba, heart to heart with Raisa May and syempre Jacob. Ngayong Sabado naman, prom party, at sino kaya ang mga involved at special guest dito ng Itbulaga. Yan ang dapat nating abangan mga kadabarkads. Samantalang kahapon naman, inanunsyo na po ni Ann Ferrer ang pag-appear niya po sa programa ng Itbulaga ngayong araw po yan ng Huwebes. At kagabi nga, nag-post po siya ng ganito: "Kita-kits tayo bukas ng alas 12 ng tanghali, Dabarkads, sa Itbulaga." Kasabay nga niyan mga kadabarkads, nag-post din po siya ng picture ng mga dancer na kung saan ay kasama siya dito. Marami tuloy ang nagtatanong kung si SQ Ann Ferrer lang daw ba ang a-appear sa Itbulaga ngayong araw at hindi kasama ang iba pang mga singing queens. Dahil kung inyong mapapansin, si Ann Ferrer lang ang kasama ng mga dancer dito sa picture. Mostly kasi mga kadabarkads, pag may rehearsal po ang mga singing queens, magkakasama po silang nagpipicture. Pero this time, si Ann Ferrer lang po ang kasama ng mga dancer. So parang meron silang solo-solo production mga kadabarkads, possible, kaya si Ann Ferrer lang po ang lalabas ngayong Huwebes. Well, abangan na lang natin mga kadabarkads kung si Ann lang ba or kasama ang mga singing queens natin na namimiss na din po ng mga televiewers and syempre ng mga dabarkads. At sa mga nagtatanong at nagsasabi po na binuwag na daw ang mga singing queens, no, hindi po yung totoo mga kadabarkads. Still, parte at buo pa rin sila mga kadabarkads na parte po ng programang Itbulaga. Binibigyan lamang sila ng schedule ng Itbulaga at yun po ang sinusunod nila mga kadabarkads. Kaya sa mga nagsasabing binuwag na daw ang mga singing queens natin, wag po kayong maniniwala. Less exposure lamang talaga sa ngayon ang mga singing queens. Pero pag nagsibali ka na po ang mga sponsors ng Itbulaga, paniguradong magkakaroon na naman sila ng panibagong segment. Wala pa po kasing nag-sponsor mga kadabarkads para magkaroon sila ng bagong segment sa naturang programa. Samantalang next topic naman tayo, miss nyo na ba si Jerome Ibardome sa Itbulaga? Gusto nyo ba ulit makita siya sa live ng Itbulaga? Yun po ang katanungan ng isang page, at nakita nga natin yung mga comment na nasanay na daw silang wala si Jerome Ibardome sa naturang programa. Pero andun pa rin po yung pananabik at gustuhan nilang makita ito sa Itbulaga stage. Ayon nga po kay Ma'am Christina Ignacio, Jerome, we admire you not only for your incredible talent but for the person you are up the stage. Your humility, kindness, and genuine heart make you truly special. You are more than an artist, you are an inspiration. And sa mga nagtatanong naman po, update tayo dito po sa ticket ni Jerome Ibardome sa upcoming concert by April 9. Ayon nga po kay Ma'am Christina Ignacio, thank you Solid Romantics, fully reserve ang premium view seat available sa Gen Ad. So yun na lamang po mga kadabarkads ang natitira. Kaya kung gusto niyo pong mapanood si Jerome Ibardome sa live concert niya, i-message nyo lang po si Ma'am Christina Ignacio para sa reservation ng naturang ticket. Next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ng tungkol dito kay Boss Joey De Leon. May bago kasing statement na lumabas tungkol po sa kanyang interview. Sabi nga dito sa Positive Outlook Daily, I like how Joey De Leon say it with humor but also with truth. Mukha lang akong salbahe pero relihiyoso akong tao. Dalawa lang ang kinatatakutan ko.
ang Diyos at ang asawa ko. Sometimes, the strongest faith is not loud. It is personal, grounded. To fear God is not to be afraid of Him. It is to respect Him. And to fear your wife in the language of love is really to honor her. Behind the jokes, there is wisdom, because a man who knows who to answer to is a man who understands accountability, and in a world that often love at commitment, choosing reverence is already strength. So yan po yung tumatak mga kadaber cards na mga statement na binitawan po ni Boss Joey De Leon sa isang interview na talaga namang mapapaisip ka at kapupulutan po natin ng aral. Akala natin salbahe lang si Boss Joey De Leon, akala natin maloko siya, pero hindi natin alam na relihiyoso po pala si Boss Joey De Leon at may takot sa Diyos at syempre sa kanyang asawa. Ganyan po siya sa likod ng camera mga kadaber cards, pero syempre pag nasa harap ng camera, komedyante at maloko. Yan si Boss Joey De Leon at yan po ang personality niya sa harap ng camera. Samantalang sa mga nagtatanong naman kay Boss Joey De Leon kung babalik siya sa Itbulaga mga kadaber cards, babalik at babalik po siya sa Itbulaga. Pero hindi natin alam kung kailan po siya magpapakita sa naturang programa. Kasi nga po sabi namin, naka-vacation leave po si Boss Joey De Leon at kinakailangan niya po magpahinga. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na senior citizen na si Boss Joey at mayroon na pong mga iniinda pong mga karamdaman na mild lang naman. Halimbawa, masakit yung tuhod. Diba? Kailangan niya po munang magpagaling syempre para makabalik at makapagpasaya sa noontime show na Itbulaga. So mabuti nga po si Bossing Vic Soto dahil kahit seniors na, batang-bata pa rin po ang datingan, di ba? And syempre, malakas pa rin talaga mga kadaber cards. Meron nga pong interview si Bossing Vic Soto na parang wala siyang iniinom na maintenance, di po ba? Pero still mga kadaber cards, sobrang lakas pa rin niya. Sana katulad po siya ni Boss Joey De Leon, and syempre ni Tito Soto, na kahit matanda na, wala pong iniinom na maintenance or gamot kung saang-saang sakit dahil healthy living si Bossing Vic Soto. Minsan kasi mga kadaber cards sa lifestyle natin kung bakit sinisingil tayo pagtanda, hindi po ba? Kung nung kabataan natin, mahilig tayo sa mga soft drinks, diba? Syempre, expected na natin na pagtanda natin, ang dami na nating mga maintenance, gamot sa high blood, sa diabetes, diba? Kaya hanggat bata pa tayo, ingatan natin ang kalusugan natin para pag tumanda tayo, hindi ganon kagrabe yung mga maintenance natin para mabuhay. Healthy living nga ni po mga kadaber cards ang solusyon dyan. Kaya hopefully makabalik na po si Boss Joey De Leon sa programang Itbulaga. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.